Patay ang 84 anyos na lalaki matapos pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa Ibi, Magalona, Negros Occidental. Ayon po sa 61 anyos niyang asawa, pasado alas 5 ng umaga kanina nang pasukin ang kanilang bahay ng 5 lalaking nakabonet. Pinaghahampas umano sila ng kahoy, pinagsasaksak at sinabuyan pa ng likidong parang kemikal. Nanlaban ang ginang na nagtamo rin ng mga sugat pero nasawi ang kanyang mister. Ayon sa pulisya, kabilang sa tinitingnan ay kung may kinalaman ng krimen sa panggagamot ng biktima na isang albularyo. Posible po umabot hanggang sa susunod na linggo ang mga pag-ulang dala ng habagat ayon sa Pag-asa. Nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Neneng, bagaman bahagya na itong humina. Huling namataan yan sa layong 380 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes at patuloy na kumikilos pahilagang Kanluran. Inaasahang didikit o tatama yan sa Northern Taiwan bukas ng gabi o Biyernes na madaling araw hanggang sa tuluyan ng makalabas ng PAR. Dalawang bagyo naman ang nasa labas ng PAR. Isa po riyan ang nasa layong 1,055 kilometers sa kanluran ng extreme northern Luzon. Mas malayo pa ang tropical storm na may international name na Saudel at sakali makapasok sa PAR, tatawagin itong bagyong Obet. Walang direktang epekto sa bansa ang tatlong bagyo pero ang mga ito ang dahilan ng patuloy na pag-iral ng habagat. Kaya makakaranas pa rin ng pag-ulan sa Luzon, pati na ilang bahagi ng Visayas. Kung may problema, posibleng may paraan para malutas po yan. Patunay dyan na isang guro sa San Jose del Monte, Bulacan na napasuot sa maliit na butas ng pinto na CR. Ang kay Teacher Greveline Ilano. Napansin nila nakalock ang pinto kahit wala namang tao sa loob. Hindi rin daw nila mahanap ang susi. Kaya pinagkasya ni Teacher Greveline ang sarili sa maliit na siwang sa ibabang bahagi ng pinto para buksan ito mula sa loob. At mission accomplished. Tinawanan na lang daw nila ang nangyari.